Habang hawak-hawak ni Carter ang kanyang kamay ay pakiramdam niya ay sobrang safe na siya na makita naman ng isang tauhan ng lalaki na paalis na sila kagad nung lumapit sa pinaka-boss. Nang mga ito't mabilis na nagtanong, "Boss, talaga bang pababayaan mo silang umalis?" Tanong nito dito. "Oo," sagot naman ito kaagad at pagkatapos ay malamig na sinundan ng tingin ang mga ito. Ilang sandali pa ay ang ilang tauhan nito ay naglakad palapit sa kanya at pagkatapos ay nagtanong ang isa, "Boss, sigurado ba kayo na ibibigay niya sa atin ang natitirang 10 milyon? Hindi ko alam," sagot niya sa mga to. "Sabihin niyo lang boss at susundan namin sila kaagad." Ilang sandali pa humarap siya rito at pagkatapos ay hinawakan ng ulo nito. "Alam mo kung gaano siya kayaman at kung gaano kalawig ang impluwensya niya. Natitiyak ko na kailangan talaga nating sundin ang sinabi niya," sagot nito dito. "Pero boss, bakit kailangan matakot ka sa kanya? Kulang pang pera na binigay niya sa..." Bago pa man ito matapos ang sasabihin ay tinaas nito ang kanyang kamay upang patagilin to. "Kahit na hindi natin makuha ang 10 milyon ay sapat ng perang nakuha natin sa kanila. Isa pa, kapag pinatay natin siya ay tsak na hanapin tayo ng napakaraming pulis at tsak na makukulong tayo," sabi nito. Habang naglalakad ay malakas pa rin ang kabog ng dibdib ni Jocelyn. Medyo nakakalayo na sila. "Carter, ligtas na ba tayo?" Mahina niyang tanong dito. Agad namang humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. "Huwag ka mag-alala, makakaligtas tayo basta maniwala ka lang sa akin. Poprotektahan kita at hindi ako papayag na masaktan ka nila," sabi nito pagkatapos nilingon siya ng punong-puno ng pagmamahal ang mga mata. At ilang sandali pa nga hinalikan nitong kanyang kamay. Hinila siya nito upang magpatuloy sa kanilang paglalakad na bigla na lamang nilang marinig ang malakas na sigaw mula sa kanyang likod. "Habulin niyo sila! Siguraduhin niyong mahuhuli niyo sila!" Ang lakas ng loob niyang bumali sa usapan. "Tumakbo ka na mabilis, Mr. De La Rosa, bago ka pa matulungan ng mga polis!" Galit na sigaw nito. "Sisiguraduhin ko sa'yo na ako mismong papatay sa'yo," dagdag pa nito. Nang marinig to ni Jocelyn ay kaagad siyang napalingon dito. "Tumawag ka ng pulis?" tanong ni Jocelyn dito. "Mamaya na ako magpapaliwanag," sabi nito at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Jocelyn at mabilis na tumakbo pababa. "Jocelyn, kumapit ka na mahigpit sa kamay ko. Kailangan nating makababa kaagad," sabi nito sa kanya na mabilis niya namang kinatango at maingat din na tumakbo pababa. Hindi nagtagal ay may ilang tauhan ng lalaking malapit na makahabol sa kanila. Rinig na nilang sigawan ng mga to. Barilin niyo sila!" Dahil sa utos nito sa isang iglap, ang buong bundok ay napuno ng putok ng baril. At ng mga oras na yun ay napuno ng takot ang puso ni Jocelyn. At ang isang kamay niya ay tinakip niya sa isang bahagi ng kanyang tenga at mabilis na tumakbo. Pakiramdam niya ay nasa tabi niya lang ang tinamaan ng bala. Takot na takot siya at halos manginig ang buong katawan niya. Hinigpitan lamang ni Carter ang hawak sa kamay niya habang tumatakbo sila. Ilang sandali pa nga ay bigla na lamang tumigil sa pakdakbo si Carter. Nang tignan niyang dahilan kung bakit tumigil ay nakita niya na may matarik na mataas na talampas sa harapan nila. Bagaman hindi naman to kalaliman ay nakakatakot pa rin tong tignan. Lalo pang napakalalaking mga bato at halos mga patulis ang nasa ibaba. Palapit ng palapit ang boses sa likod nila. "May talampas sa unahan, wala silang matatakbuhan. Bilisan niyo, kailangang mahuli natin sila." Rinig na rinig nilang sigaw ng mga to. "Jocelyn, halika dito." Mahinang sigaw ni Carter sa kanya't bahagyang hinila siya. "Natatakot ka ba?" tanong nito sa kanya. Nilingon niya naman to. Tumango siya. "Natatakot ako," pag-amin niya at pagkatapos niyang magsalita ay dahan-dahang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang labi habang nakatitig dito. "Pero habang kasama kita, kahit anong mangyari, hindi ako matatakot," sabi niya rito. Agad naman tong tumango sa kanya. "Yumakap ka lang ng mahigpit sa akin ha," sabi nito sa kanya at mabilis naman niyang inunat ang kanyang mga kamay at mahigpit na niyakap si Carter. Wala na silang matatakbuhan pa. Sigaw ng isang lalaki tumahangos na. Tumakbo patungo sa kanila nang biglang tumalon si Carter habang yakap-yakap niya sa mga bisig nito at pagkatapos naramdaman niyang pagbagsak nila at gumulong silang dalawa sa mga bato. Nang makita ng lalaking gumulong ang dalawa pababa ay bigla siyang napakamot sa kanyang ulo. Ilang sandali pa'y pinaulanan niya ng balang mga to. "Barilin niyo sila!" utos nito sa mga tauhan nito. Habang nagpapaulan ng mga ito ng mga bala, ay doon naman dumating ang mga pulis kung saan ay mabilis namang nakipagpalitan ng mga ito ng putok. Halos tumagal ng 10 minutong putukan hanggang sa tuluyan naging tahimik ang buong paligid. Maya-maya nilabas ni Jocelyn ang kanyang ulo sa mga bisig ni Carter at mahinahong nagtanong, "Ligtas ba tayo?" Nagkibit balikat si Carter.
Ang mga tauhan ko'y hindi pa dumarating, sabi nito bigla sa kanya. Nagulat naman si Jocelyn at napatingin sa kanya. Hindi ba tumawag ka ng pulis? Tanong niya rito na ikinailing lang naman ito. Bakit sila nandito? Posible kaya nang laman nila, pero paano? Kung hindi ikaw ang nagsabi. Sunod-sunod na tanong niya dito. Pero di bali na, mabuti na lamang at dumating sila. Dahil kung hindi ay baka. Biglang napalingon si Jocelyn kay Carter at natigil siya sa kanyang pagsasalita. Nang makitang napakaraming dugo sa katawan nito, bigla siyang nabalot ng takot. Paano to nagkaroon ng napakaraming dugo sa katawan? Carter, kumapit ka. Ano bang nangyari sa'yo? Saan mo nakuha ang dugong ito? Ang buong pagkatao ni Jocelyn ay nagpanik. Inunat naman ni Carter ang kamay nito at hinawakan ng kanyang piskit ng salita na may ngiti sa mga labi. Ano ka ba? Maliliit lang na sugat to. Malayo sa bituka, sabi nito sa kanya. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Dagdag pang sabi nito sa kanya, ngunit habang nakatitig sa katawan nito ay hindi niya maiwasang hindi mapaluha. Carter, huwag ka na nga magbiro ng ganyan. Halata namang tama ng baril ang mga yan. Nabaril ka. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Humihikbing tanong niya rito. Kung sinabi ko sa'yo kanina, baka kanina ka palang ay umiyak ka na. Nakangiting sabi ni Carter sa kanya. Agad na pinunasan ni Jocelyn ang kanyang mga luha at humugot ng malalim na hininga. Pinilit niyang kumalma. Sa totoo lang ay kung ibang tao yon ay kalmado siya, pero si Carter kasi yon. Kaya alalang-alala siya. Doktor na siya kaya alam niyang maililigtas niya ito. Bagamat napaka-inexperienced niya, nasa internship stage pa lang siya at hindi siya nakasakay sa operating table. Ngayon lang siya nakakita ng ganong madugong eksena, pero hindi siya natakot. Hindi siya matatakot. Tiisin mo sakit, tutulungan kitang balutin ang sugat para matigil ang pagdurugo. Sabi niya rito at inumpisahang balutin to, ngunit rinig na rinig niya ang pagdaing nito. Sa halip na magsalita ay mabilis siyang yumuko upang halikan ito, upang kahit papano hindi nito maramdaman ang sakit dulot ng paglalagay niya ng bandage sa sugat nito. Sa buong proseso ng pagbebenda ni Jocelyn sa sugat ni Carter at nanginginig ang mga kamay niya, ilang sandali pa'y bigla na lamang may isang tinig ang dumating. Sir, dahil dito'y sabay silang napaangat ng ulot ni Lingon kung sino ang dumating. Sir, anong nangyari? Nasugatan kayo? Kinakabahang sabi nito. Napabuntong hininga naman si Carter at pagkatapos ay magaang nagsalita. Maliit na sugat lang to, malayo sa bituka. Samantalang, takot na takot si Jocelyn at kung kinakabahan ang mga ito dahil sa kalagayan ni Carter ay mas lalo na siya. Pasensya na po sir, late ang pagdating namin. Hindi kita sinisisi, wala namang may gustong mangyari nito eh. Pasensya na po talaga sir, isa pa, hindi namin alam na may pupunta palang pulis dito. Mukhang sila rin ang pakay ng pulis eh. Ilang sandali pa'y doon na may mga pulis na naglalakad pababa habang hawak-hawak ng mga kidnapper. Nang makita ng mga ito sina Carter at Jocelyn, ay biglang tumigil ang mga ito sa harap nila. Kayo po ba ang biktima ng mga itong nakinidnap? Tanong nito at pagkatapos napatingin sa dugong braso ni Carter. Mukhang nabaril kayo. Kailangan niyo ba ng tulong namin? Humakbang ang isang pulis at lumapit sa kanila. Agad namang tumango si Jocelyn. Oo, nabaril siya at medyo malalim ang tama ng bala. Isa pa hindi ko pa rin natanggal ang bala niya. Pwede niyo ba kaming tulungan? Agad namang tumango ang pulis at tinulungan sila nitong makababa ng bundok kung saan ay naroon ng mga sasakyan at pinagtulong-tulungan nilang ipasok si Carter sa loob ng isang kotse. Habang nasa loob si Carter ay nasa labas naman ng kotse si Jocelyn at nakikipag-usap sa isa sa mga pulis. May pupuntang pulis dito mamaya para mag-interview sa inyo, sabi nito. By the way, ano nga po palang pangalan niyo? Tanong nito sa kanya. Jocelyn de la Rosa, mabilis naman nasagot niya rito. Samantala, nang marinig naman ni George ang pangalan ng biktima ay bahagya siyang nanginig at napaubo. Kausap niyang kabaro niya ng mga oras na yon. Nasa kotse siya ng mga oras na yon, ngunit nang marinig niyang pangalan nito nagmamadali siyang lumabas doon. Nang makita niya si Jocelyn, hindi niya napigilan na sariling tawagin to. Jocelyn, tawag niya rito. Nang mga oras na yon ay nasa tabi ni Carter si Jocelyn at tinitingnan ng sugat nito, ngunit nang marinig niya isang pamilyar na tinig na mula sa kanyang likod ay kaagad siyang lumingon. George, halos hindi makapaniwalang tanong ni Jocelyn sa kanya. Ako nga, sabi niya rito na nakangiti. Bagamat maputla ang mukha nito ay may ngiti sa sulok ng mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Ikaw ba ang sinasabing dinukot ng grupong yun? Kamusta ka? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong niya dito habang punong-puno ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Hindi naman ako nasaktan. Agad na sagot ni Jocelyn dito. Matapos magsalita si Jocelyn, biglang napatitig siya sa mukha ni George. At napakunot ang noon niya na mapansing tila ba maputla to.
Ikaw, okay ka lang ba? Bakit parang napakaputla mo? Sunod-sunod din na tanong niya dito. Okay lang ako. Medyo nagkaroon ako ng maliit na injury. Sagot nito at ngumiti ulit sa kanya. Gayon pa man nang matapos itong magsalita'y kinantsawan to ng mga kasama nito. Hindi ka kasi nag-iingat. Ayan, nabaril ka tuloy. Sabi ng isa't kagad naman tong lumingon sa nagsalita at sinamaan to ng tingin. Nang marinig naman to ni Jocelyn, kagad siyang lumapit dito. Nasaan ang sugat mo? Agad niyang sabi dito na punong-puno ng pag-aalala. Wala, maliit lang naman. Hayaan mo na, okay lang ako. Dadaling ko lang naman mamaya sa ospital at doon ko na patitignan. Sabi ni George sa kanya. Nakalimutan mo yata na doktor din ako. Nasaan? Ipakita mo sa akin. Sabi niya rito. Pagkatapos niya magsalita, nilingon niya ang ilang mga lalaking kararating lang. May dala ba kayong medicine kit? Agad na tanong ni Jocelyn sa mga to. Meron ma'am, Jocelyn. Mabilis sa sagot sa kanya ni Blake. Siya ang nangunat nagmamadaling pumunta doon sa bundok na yon upang iligtas sila ni Carter. Si Kent naman ay abala sa kumpanya. Isa pa'y si Blake ang bahala sa seguridad at narinig niya na napakahusay nito. Pwede mo bang kuhanin? Tanong ni Jocelyn dito na mabilis namang tumango si Blake. Agad na umalis si Blake upang kuhanin ng medicine kit sa loob ng sasakyan. Kaya nga lang habang kinukuha niya yon ay naramdaman niya na tila ba may nakatitig sa kanya. Nang mag-angat siya ng kanyang tingin, ay nakita niyang malamig na nakatitig sa kanya si Carter at halos manginig ang buong katawan niya sa takot ng mga oras na yon. Napalunok siya. Sir, may problema po ba? Halos nautal na tanong niya dito. Nakita niyang napasulyap ito sa medicine kit na hawak niya kaya mabilis siyang nagpaliwanag dito. Pinapakuha po kasi ito ni Ma'am Jocelyn, sir. Agad niyang sabi. Bakit nung ako ang binaril? Mukhang hindi ka naman ganyan kaalala. Tanong nito sa kanya at dahil doon, hindi siya nakasagot sa tanong nito. Muling bumalik sa kanyang mga mata nito at ng mga oras na yon ay malinaw na sa mukha nitong galit. May mali ba siyang ginawa at bakit nagalit to? Muli siyang napalunok at pagkatapos tiningnan si Jocelyn kung saan to nakatingin. Doon niya na-realize na mukhang nagsiselos to dahil may lalaki tong kausap at gagamutin pa nitong lalaking yon. Ibig lang sabihin ay ang tanong nito sa kanya kanina ay hindi para sa kanya kung hindi sa asawa nito. Napabuntong hininga na lamang si Blake at hindi nag-abalang ibukang kanyang bibig dahil baka siya pa ang mapasama ng wala sa oras. Sa totoo lang, hindi naman niya alam na naghiwalay na palang mga ito ngunit nang lumaon ay nalaman niya rin dahil sa sinabi sa kanya ni Kent. Ilang sandali pang ay nagpaalam na siya ng tuluyan kay Carter at bumaba ng sasakyan upang dalhin kay Jocelyn ang medicine kit. Miss Jocelyn, tawag niya rito at mabilis na inabot dito ang medicine kit. Nasaan ang sugat mo? Humiga ka rito sa stretcher para matingnan ko. Agad namang sabi ni Jocelyn kay George. Agad na binuksan ni Jocelyn ang medicine kit at naghanap ng mga gagamitin niya doon. At pagkatapos napatingin kay George, nakatingin lang din ito sa kanya at pagkatapos ng ilang sandali tinuro nitong gilid ng kanyang hita. Agad naman tinignan ni Jocelyn to at nang makita niyang dugo, mula doon ay nakaramdam siya ng konting pagkabalisa. Marami ng dugo sa suot nito at tsak niyang hindi na ganun kasimple ang sitwasyon. Tinignan niya to. Pupunitin ko na muna ang suot mo para mas makita ko ng mas malinaw ang sugat mo, sabi niya rito. Agad namang tumango sa kanya si George. Sige, ikaw nang bahala, sagot nito sa banayad na tinig. Ilang sandali pang idinampot na ni Jocelyn ang gunting at inumpisahan na nga niyang gupitin ang suot nitong pantalon. Ang sinag ng araw ay nagniningning sa pamamagitan ng mga puwang sa mga puno at ang ilan ay tumatama sa banda ni Jocelyn. Kitang-kita ni Carter mula sa sakyan ang napakagandang mukha nito kung saan ay halos lumabas ang puso niya sa walang katapusang paggiliw. Gayon pa man na makita niyang seryoso si Jocelyn sa paggagamot kay George. At ang lahat ng atensyon nito na sa lalaking yon ay labis na lalukot ang kanyang mukha. Hindi siya masaya sa kanyang nakikita at kinakain ng selos ang buong sistema niya. Nang matapos putulin ni Jocelyn ang pantalon nito at makitang sugat ay gulat na gulat si Jocelyn. Paano namang naging malayo to sa bituk at maliit lang na sugat? Sa lubong ang kilay niyang tinanong rito at napasimangot. Parang hindi lang ito basta tama ng baril dahil parang may luma pang sugat. Dagdag pa niyang sabi rito. Dahil alam niyang iniiwasan ni George ang kanyang tanong at mapagpapalusot sa kanya, ay sa mga nakapalibot ng mga kasamahan nito siya tumingin at tinignan ang mga ito sa parang nagtatanong. Ilang sandali pa'y kaagad namang sumagot ang isa sa mga lalaki. Magaling ka talaga, miss. Hindi ka nagkakamali dahil nung huling mission niya ay nasugatan nga siya sa kanyang binti. At ngayon nadagdagan pa ulit, sabi nito sa kanya. Alam na niyang hindi magandang tama ng binti niya pero tumanggi siyang magpahinga. At magpagaling na lang muna kaya ngayon nabaril siya para muling iligtas ang isa pa, dagdag pang sabi nito sa kanya. Matapos makinig ni Jocelyn sa paliwanag ng kasama nito ay napabuntong hininga siya.
At pagkatapos nulyapan si George na hindi nakatingin sa kanya. Ano pa nga bang aasahan mo sa pulis na to? Mas uunahin pa talaga niyang iba kaysa sa sarili niya. Sagot niya. Nagulat naman ang lalaki na sabihin niya yon at maging ang ibang lalaking naroon. Anong ibig niyo sabihin, miss? Kilala niyo ba siya? Gulat na tanong nito sa kanya. Ibinaba ni Jocelyn ang kanyang pilikmata at malumanin na sumagot dito. Sa pagkakaalam ko ay siyang taong uunahin ng kaligtasan talaga ng iba bago ang sarili niya. Sagot niya rito. Wah, mukhang kilalang kilala niyo nga po siya, miss. Sabi nito sa kanya na punong-puno pa rin ng pagtataka. Tumingin si Jocelyn sa lalaki. Sa totoo lang, wala ko masyadong alam tungkol sa kanya. Bukod sa pagiging tapat na pulis niya. Pero salamat sa tulong niya dahil ilang beses na niya akong niligtas. Sagot ni Jocelyn dito na medyo nangingiti. Naalala niya na naman ang mga panahong iniligtas siya nito at lubos talaga siyang nagpapasalamat dito. Napatango-tango ito. No wonder mukhang close nga po kayo. Pero miss, by the way, single pa rin po ba kayo? Alam niyo po yan si Sir George ay, bago pa man ito matapos ang sasabihin, ay bigla na lamang napaupo si Carter. Nang marahas, nang marinig to ni Jocelyn ay medyo nag-alala siya. Pero dahil nga abala siya sa paglilinis ng sugat ni George, ay hindi niya naman to kaagad na maiwanan upang tignan ito. George, medyo grabe ang impeksyon ng sugat mo. Kailangan tong malinis ng maayos para mabendahan na rin, sabi niya rito. Tungkol naman sa bala, kulang ang gamit ko kaya sa ospital mo na lang yan ipatanggal, lilinisin ko na lang muna to. Tiisin mo kung nasasaktan ka, sabihin mo sa akin. Sabi niya rito, mabilis namang tumangot to sa kanya. Oo sige, sagot nito sa kanya. Napaku yung mga kamay ni Carter na makita niyang mga to. Kahit hindi naman siya inuubo ay pilit siyang umubo nang umubo upang kuhanin ng atensyon ni Jocelyn. At halos lumabas ng kanyang dila sa kakaubo ngunit ang atensyon ni Jocelyn nasa lalaking yun pa rin. Hanggang hindi natatapos si Jocelyn. Ang paglilinis niya sa sugat ni George ay hindi niya nag-angat ng kanyang ulo. Saka lang siya nag-angat ng ulo niya nang tuluyan na ngang nabendahan ito. Okay na, sabi niya rito na may ngiti sa labi nang matapos siya. Salamat Jocelyn, sabi nito sa kanya na may banayad ding ngiti sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng sikat ng araw, nangitian ang mga to habang magkasalubong ang mga mata. Samantala habang pinapanood naman ni Carter ang tagpong iyon ay nagingit-ngit ang kalooban niya. Aray, sigaw ni Carter bigla. Samantalang si Blake na nasa tabi niya hindi nagsalita. Sa isip-isip ni Blake masyado namang halatang pag-arte nito. Nang marinig naman to ni Jocelyn kaagad siya napatingin kay George. Pumunta ka sa ospital at ipatanggal ang bala, magpahinga ka rin at magpagaling. Alagaan mo yung sarili mo lalo na't wala pang mag-aalaga sa'yo. Sabi niya rito na may bahagyang ngiti. Jocelyn, tawag ni Carter sa kanya. Mabilis namang tumango si George sa kanya. Sabi mo sabi nito na may ngiti rin sa mga labi. Umalis na doon si Jocelyn at pinuntahan na si Carter. Nang makarating siya rito ay kagad niya itong nilapitan. Sanang masakit, agad niyang tanong dito. Medyo niyugyug niya pa ito ngunit nanatiling nakapikit ang mga mata nito. Hoy Carter, sanang masakit. Sabi mo sa akin masakit ang sugat mo. Nasaan? Sunod-sunod na tanong ni Jocelyn dito ngunit hindi ito sumasagot. Carter, nakakunot ang noong tawag ni Jocelyn dito. Sa huli, si Carter hindi na nakatiis pa at pagkatapos ay tuluyang binukas sa mga mata at tumitig sa mga mata ni Jocelyn. Nagmamalasakit ka pa rin pala sa akin. Punong-puno ng hinanakit na sabi nito sa kanya. Siyempre naman, mahalaga sa akin ang bawat tungkol sa'yo. Mabilis sa sagot ni Jocelyn dito. Hindi mo ba narinig ang pag-ubo ko kanina nang paulit-ulit? Ang sakit na sugat ko at pakiramdam ko mamamatay na ako. At kung hindi pa ako sumigaw, hindi ka pa magkukusang tingnan ako. Sabi ni Carter sa kanya. Heto na nga ako sa harap mo diba? Salubong ang mga kilay na sabi ni Jocelyn. Ngayon mo lang ako naalala dahil tapos mo nang gamutin ng Mendoza na yon. Sagot nito sa kanya. Nagsalubong naman ang kanyang kilay at naguguluhan sa sinabi nito. Ako ang gumamot ng sugat mo hindi ba? Kaya ano bang sinasabi mo? Isa pa, mas malala ang natamo niyang pinsala kaysa sayo. Hindi naman pwede na kung saan-saan nakaano ang atensyon ko dahil kailangan ko maging maingat. Sabi ni Jocelyn dito. Ngumuso si Carter at tinignan siya ng malamig. Sa huli ang mahalaga pa rin siya kaysa sa akin. Pumapangalawa lang ako sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Sinabi ko ba na siya ang mas mahalaga sa akin? Kunot na kunot ang noong tanong ni Jocelyn dito. Hindi mo nga sinabi pero yun ang ginagawa mo. Sagot nito sa kanya. Halos hindi siya makapagsalita dahil sa mga sinasabi nito. Napaka-imposible nito. Halos mapailing na lamang siya at napatingala pagkatapos humugot ng malalim na hininga. Nagmulat siya ng kanyang mga mata, tinitigan to. May pangalan siya at ang pangalan niya ay George.
Sa tingin ko mas magandang pangalan niya na lang ang gawin mong pagtawag sa kanya kaysa ang apelyido niya. Dahil para napaka-informal naman noon. Sabi niyang muli dito nang marinig niyang sinabi ni Jocelyn sa kanya kagad na nalukot ang kanyang muka. At hindi mapakali ang puso niya. Pumikit siya at sumandal na lamang, hindi niya natinignan pa si Jocelyn. At pagkatapos ay nagsalita. Yun ang nakikita ko at yun ang alam ko. Sa kanya ka lang may pagmamalasakit at sa akin ay wala kahit na mamatay man ako. Ganyan ka ba talaga sa akin? May galit ka ba sa akin? Madamdaming tanong nito kay Jocelyn.